Naglabas na ng sabpina ang Department of Justice laban kina Senator Jingo Estrada, dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Pinahaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa respondent sa reklamong plunder, sina Estrada at Bunuan, kasama ang dating DPWH Undersecretary na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina DPWH Regional Director General Apolencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunuan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati nang itinanggi ni Estrada, Revilla at Bunuan ng mga aligasyon. Nakalaunan ay umamin din si dating Senator Bong Revilla na di umano'y inutusan lamang umano siya ng mga Duterte, kaya niya nagawa ang magnakaw at ituro bilang mastermind sa korupsyon si Vice President Sara Duterte sa flood control projects. Ito ay matapos niyang sumuko sa pulisya. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory na ilipat na sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million pesos ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa controversial na flood control project scam. Muli namang dinalaw si Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Dumalaw ring muli ang kapatid na Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada para sa kanya. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa controversial na issue ang dating DPWH Bulacan Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ng mga selda sina dating Senator Bong Revilla at ang 4 na kapwa niya akusado sa ghost flood control project sa Pandi, Bulacan at 7 nauna ng ikinulong. Kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Samantala itinanggal na sa Senate Ethics Panel sina Senator Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva sa gitna ng sesyon. Nagmosyon si Senator Mig Zubiri na palitan sina de la Rosa at Villanueva nina Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Zubiri, may conflict interest ang dalawang papalitang senador. Nadadawit kasi umano ang isang senador sa controversial na issue ng flood control projects habang ang isa naman mapasa hanggang ngayon ay nagtatago pa rin dahil sa di umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Kaya nanganganib na tuloy na masuspende ang pagpapasahod kay Senator Bato de la Rosa sa gitna pa rin ito ng ilang buwan niyang pag-a-absent sa Senado. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga kabunyog, mga kababayan, ito mainit na balita ngayong araw. Sa wakas, pinag-iisipan na ng liderato ng Senado kung anong pwedeng pamamaraan para madisiplina itong si Bato. Sa wakas, ayon kay Senate President Pro Tempore, Senador Ping Lacson, nag-usap sila ni Senate President Soto at pinag-uusapan nila kung anong pwedeng gawin dito kay Bato. Kasi lumalakas talaga kasi yung panawagan na
Hindi naman pwedeng ganyan yan. Kung ang ordinaryong manggagawa nga, malit ka lang, kakaltasan na ang sweldo mo. Kung ang ordinaryong manggagawa, pag nag-absent ka, no work, no pay. Ito pa kaya, hmm? Ang tagal niya nang hindi nagtatrabaho sa Senado eh. Hindi nagpapakita mula pa noong November 11. Pagdating ng February 11, pangatlong buwan niya na. Oh, kaya nagbabanta na ngayon si dating Senador Sani Trillanes, magsasampa daw si dating Senador Sani Trillanes ng ethics complaint. Posible ngayong Marso, dati nga Mayo yung balita, pero ngayon kahit daw yata Marso, magpa-file na eh. Ngayon, nakarating na yan, syempre sa liderato ng Senado. Malalagay sila sa alanganin kapag ganyan. Kaya ayon kay Senate President pro tempore, Senador Ping Lacson, nag-usap sila ni Senate President Soto na ang ideya nila, wag nang swelduhan muna itong si Bato. Kaya lang, ang ideya naman ni Lacson, i-hold lang muna yung sweldo. Ang ibig sabihin kasi ng hold, pagdating ng panahon, ibibigay mo rin. Hindi. Dapat hindi i-hold lang. Talagang wag nang swelduhan. Wag nang swelduhan. At saka yung mga staff niya, wag nang bigyan ng operating expenses. Kasi ang gastos ng opisina niya, 5 million din yan kada buwan. Ayon sa mga balita. 5 million yung operating expenses ng kanyang tanggapan. Dapat hindi na. Ngayon, ang sabi ni Senador Ping Lacson, nag-usap sila ni Senate President Soto, posibleng i-hold na ang sweldo ni Bato. Yan mga kabunyogo ito. Yan. Bato de la Rosa may face salary cut if Senate ethics rules are amended. Lacson. January 27, 2026. Posible umanong ititigil ang sweldo ni Bato. Dapat nga talagang na yan, ipatupad na yan. Malaking insulto yan sa mamamayang Pilipino. Pera yan ng taong bayan, siniswelduhan si Bato, hindi naman pumapasok sa Senado. Magtatatlong buwan na. Kaya actually, pagkalipas pa dapat niya ng ilang buwan, halimbawa mag-6 na buwan na yan, i-expel na yan. Sa ngayon, pwede na yan. Huwag nang siswelduhan, putulin na yung budget ng kanyang tanggapan. Yan yung mga pwede. Pero hindi sasapat yan. Kinakailangan sa susunod na mga araw o buwan, kapag hindi pa rin pumasok si Bato, ay dapat yan, sipain na sa Senado. Sibakin na. Kaya siguro nakakaramdam na rin ng pressure itong sila, nakakaramdam na rin ng pressure sila Soto, saka itong sila Lacson. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pinag-usapan na daw nila ni Senate President Soto na itigil na ang pagsweldo kay Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Kaya tama lang naman yan. Tama lang yan. Actually, hinihintay na yan ng mamamayang Pilipino. Para kasing tinutolerate pa ng Senado o ng liderato ng Senado. Okay lang pala yung ganun. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, medyo magiging mabigat ang trabaho ni Senador JB Ejercito. Siya ang chairman ng Ethics Committee. Si JB Ejercito ang chairman ng Ethics Committee. At sa kanya to. Ang problema niya ngayon, yung member ng minority sa Ethics Committee, si Marcoleta sa kasi Aimee, yung dalawang masakit sa ulo. Sasakit ang ulo ni JB Ejercito niyan dito kay Marcoleta at saka kay Aimee Marcos. Dati, ang member ng Senate minority sa Ethics Committee ay si Bongo at saka si Joel Villanueva. Umayaw daw eh. Umayaw yata. Umayaw si Joel Villanueva saka si Bongo. Conflict of interest daw. Ewan natin kung ano. Ngayon, ang ipinalit galing sa minorya, si Marcoleta saka si Aimee.
laging ano yan, guguluhin yan ang komite ni JBRC to. Kay Lacson, hindi umuubra yan si Marcoleta at saka si Aimee. Siyempre, binabara sila ni Lacson. Pero si JBRC to mabait eh. Malambot si JBRC to. Kayang i-overpower, i-dominate niyang dalawa na yan. Sa bagay, nandun naman si Kiko Pangilinan saka si Risa Hontiveros at si Erwin Tulfo. Pero, siyempre, masakit sa ulo yan ni JBRC to. Lalo pa, itong mga pag-uusapan sa Senado ngayon na didisiplinahin ay si Chis Escudero. Siyempre, mga ano yan, kasamahan niya nila Aimee at saka ni Marcoleta. Sunod na didisiplinahin si Bato. O kasamahan din niya ni Marcoleta at saka ni Aimee. Lahat kasi ng kailangang disiplinahin sa Senado ngayon, mga kasamahan nila. Mga pasaway eh. Mga pasaway. O. Anyway, tama ito na naiisip ni Lacson, dapat nang disiplinahin si Bato. Sa ngayon, ang pinopropose niya, itigil na daw muna ang pagsweldo. Pero hindi lang yan ganyan. Hindi lang yan ganyan. Dapat yan. Sa susunod yan, tanggalin na yan eh. Ano sa tingin nyo? Sabi ni Lorenzo Bacalla, ang dating Bato ngayon Marswalo na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Game Boy, magandang gabi kabunyog ga Game Boy, kay Saldi Salin, Gayon din si Marwan Ojo sa Las Vegas. Kay IEA, kay Ronel. Shout out sa inyo mga kabunyog, mga kababayan. Okay? So ano ito mga kabunyog yan ang balita ngayon kay Bato. Tama lang yan. Dapat yan talaga disiplinahin. Sa ngayon ang nakikitang pagdisiplina ay ang iniisip ni Senador Ping Lacson, i-hold ang sweldo. Kung akong tatanungin, hindi lang i-hold kasi ang ibig sabihin ng i-hold, pagdating ng panahon, pwedeng ibigay din sa kanya. Parang inano muna ngayon, hinold muna. Dapat hindi hold. Huwag talagang swelduhan. Pero ngayon lang yan. Dapat sa susunod na mga araw o buwan, pag wala pa rin, halimbawa inabot na ng 6 na buwan, dapat si makina yan para makapag-elect na ng kapalit niya. Okay, hi, Kabunyog Brenda Barton. Kumusta po kayo? Oy, may nanonood sa atin sa Uzbekistan. Si ERXTAPT. Hindi pa ako nakakapunta diyan sa ano na yan. Sa Uzbekistan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Sa sunod, ito, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan, na inaantay ninyo na patungkol dito kay Bato de la Rosa. Ano yung kay Bato, Kent? Ito na nga. Nagpahiwatig na si Senator Ping Lacson na may possibilitying iipitin, may possibilitying tatanggalan, at may possibilitying aalisin bilang senador, tanggalan ng sweldo si Bato de la Rosa. Nako, mga kababayan. Alam nyo, bakit walang action si PBBM? Sabi ni Motorbike, may action si PBBM dyan. Pero hindi naman kasi basta-basta si PBBM gagalaw kung meron namang mga local government. Yan nga ang mahirap eh. Motorbike, ito ang mahirap. Kasi kung si PBBM pa ang aksyon sa sigalot ng lugar na yan, kung si PBBM pa ang kikilos, anong kwenta ng mga sinahuran ng gobyerno sa tax ng taong bayan nitong mga congressman, governor, mayor, barangay chairman, barangay kagawad, city councilor, kung si PBBM pa ang gagalaw? Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap. Bakit si PBBM ang gagalaw? Meron naman mga sinahurang mga local governments politician dyan. Diba? Kaya si PBBM, hindi natin pwedeng masisi dyan. Kasi bakit? May mga local government officials naman dyan eh. Sinahuran kayo, milyon-milyon, may mga bodyguards pa kayo, may mga convoy pa kayong nalalaman, tapos si PBBM lang din pala ang gagalaw, di dapat pinagtatanggal na kayo dyan. Diba, Ma'am Lady Dior? So, yun po yun mga kababayan. Yung dito kay Bato, sabi mismo ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na si Bato po ay
si Senator Ping Lacson hindi magbibigay ng anumang rekomendasyon para parusahan si Bato. Mga kababayan. So ito po pakinggan natin Inilahad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na pinag-uusapan na mga posibleng hakbang kaugnay ng kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Partikular dito ang patuloy na hindi paglahok ni Senador de la Rosa sa mga sesyon ng Senado simula pa noong November 2025. Kasunod ito ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na mayroon ang inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay de la Rosa. Ito ay bilang akusado sa kaso kaugnay ng war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon ng kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senator Ping, napag-usapan kasama ni Senate President Vicente Soto III ang tungkol sa issue ng hindi pagpapakita. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung... Ayan, sabi ni Ping Lacson, pinag-isipan at pinag-aralan na daw nila ni Tito Sen kung i-hold or i-suspend itong sahod ni Bato na nagkakahalaga nga ng 4 million. Napo po, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Ito na yung kalbaryo sa buhay ni Bato na halos buong angkan kasi ginawang stop sa Senado. So, kung sakali man mga kababayan na i-hold na nga ng Senate itong sahod ni Bato at i-expel siya, no, or i-suspend, tatanggalin siya bilang senador, so mawawala ng sahod yung kanyang mga pinasok doon na 10 angkan. 10 kamag-anak niya. 'Di ba? Nako, mga kababayan, eto na. So, kapag ka natanggal na ang sahod, tanggal na din yung mga angkan niya doon sa loob ng Senado na ginawa niyang staff. Tapos, bukod doon sa natanggal ang sahod, matatanggal na din siya bilang senador. So, kung ngayon matanggal siya 2026 to 27-28, no? Sa susunod na election 2028, magiging 13 na ang senador. Kasi bakit? Merong mag-uupong senador, yung pang number 13 ay mag-duty ng 2 years. Kasi, syempre 2026 siya tinanggal. So yung 27, 28, year 2027, year 2028, yung pang number 13, siya ang mag-duty nun ng 2 years. So pag after 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, hindi na siya nun. Kasi, anuhin niya yun kumbaga, iisasab niya yung mga araw na absent si Bato. Siya yung sasalo. Siya yung papalit kunwari. Kasi tinanggal na si Bato So, instead na yung mga sahod ni Bato na natenga nun, si number 13 senator ang sasahod nun. Sa mga hindi nakagets, ganun po ang mangyari, mga kababayan. So, halimbawa, ngayon siya tatanggalin. Ano ngayon? January 2026. So, starting ng... January 2026, ngayon 2026, sa sunod election 2028, magbibilang ng 26, 27, 28, magbibilang ng 3 taon na uupong senador, yung pang number 13. No, 'di ba katulad ng midterm election 2025, si Ben Tulfo ang pang number 13. So kumbaga, kung ganun ang mangyari ulit, number 13, si Ben Tulfo pasok pa rin kasi nawala na si Bato, tinanggal na Ngayon mga kababayan, ano ba ang consequences dito kapag natanggalan ng sahod si Bato? Ano ba ang consequences kapag tinanggal na siya bilang senador? Sa pagdating sa sahod, pag tanggalin yung sahod niya, yung lahat ng staff niya, na mga pamilya niya na pinasok niya doon sa Senado, sa opisina niya, lahat po yun mawala ng sahod. So yung iba noon mawala ng trabaho. Or else, 'di ba? Or else ililipat, no, kukunin ng ibang department, kukunin halimbawa, 'di ba, sila diyan, baka yung ibang senador diyan walang staff, kukunin, no? Or lilipat, mag-apply na doon kay senador ganito, sir, baka pwedeng mag-apply ako diyan sa office mo kasi bakit, di ba tatanggalin na si Bato? Ganyan yan, may mga ganyan mga kababayan, no? Tapos ang mangyari pa diyan, kung sa ngayon darating makulong si Jinggoy, makulong si Joel Villanueva,
makulong si Chis Escudero. So 2026, so ilang senador magiging ano neto? 13, 14, 15, 16. Kasi Bato, Jinggoy, Joel, Escudero. So magiging 16 senador pala ito, mga kababayan. Ganun ba 'yon? Paki-comment nga mga kababayan. Ganun ba 'yon? Magiging 16 senator sa 2028 ang kukunin? Kasi merong makukulong sayang naman yung 3 taon. 'Di ba? Okay lang mamirian Suzuki, walang problema. 'Di ba mga kababayan? So magiging 16 senators po, no? Ang Sindoy Morillo watching from Washington DC, USA, watching Washington Duterte Comunista City, Davao City. Sabi ni Sindoy, pwede siya mag-work sa loob ng kulungan kay Dilima. Oo pala. Oo, naisip ko. Si Bato lang pala talaga kasi tatanggalin naman talaga siya. Katulad kay Bato kasi, as long as kapag hindi siya mag-duty, tatanggalin siya bilang senador. Pero si Jinggoy, si Joel at saka si Escudero, tuloy pa rin yung pagiging senador nila, just like Trillanes at kay Dilima na kahit nasa loob ng kulungan, tuloy pa rin silang nagtatrabaho at sumasahod. No? Ganun pala yun. So, ganun pala yun, no, mga kababayan. Hindi ba pwedeng kapag ka nakulong ka na, tatanggalin ka na? Absorb pa ba sila? Family business na ata yan sabi ni Ma'am Ay Malayco. Hindi, actually Ma'am Ay Malayco, may ano kasi yan tawag dyan, nepotism kasi yan. Siguro, nasa batas natin yan na kapag, di ba, sa barangay nga, may ganyan Di ba, kung sino yung nanalong chairman, halos lahat ng kamag-anak niya ginawa ng staff sa buong barangay. Nepotism na tawag dyan, di ba? Work from Silda, ang tawag doon, sabi ni Ripley's TV. Just like kay Senator Laila de Lima noon, di ba, na kahit nasa loob siya ng kulungan, na tuloy pa rin yung pagiging senador niya. No? So, pumasok pa ba si Chis Astlangken? Yun nga, Ma'am Irene, hindi ko rin nakita. No? Hindi ko rin alam kung nasaan si Chis Escudero ngayon. Pero ito nga ang sabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na pinag-isipan at pinag-aralan na daw nila ni Tito Sen, no, Senate President Tito Soto, itong mangyari sa sahod ni Bato, kung isuspended ba nila or ihuhold ba nila at tatanggalin ba nila si Bato bilang senador. Kasi actually mga kababayan, sa hindi po nakakalam, si Senator Antonio Trillanes ay magpa-file na din po dyan, no? Laban kay Bato na ang tanggalin si Bato. Diba? Ulitin ko lang to ha mga kababayan. Hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary na itigil so that's one of these advice. Paliwanag pa ng mambabatas, maaari ring talakayin ang issue sa Senate Committee on Ethics and Privileges sakaling may maghain sa komite ng reklamo. Isanaan niya sa narinig niyang maghahain ng ethics complaint ay si former Senator Antonio Trillanes IV sa ika-6 na buwang absence si Senador Bato. Pwede sa recommendation, pwedeng gamitin yung Ethics Committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules. Nilinaw naman ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng anumang rekomendasyon para parusahan si De La Rosa. Aniya, wala siyang moral authority upang gawin ito dahil minsan na rin siyang nalagay sa kahalintulad na sitwasyon. 15 taon na ang nakalilipat. Pareho din kasi sila noon mga kababayan sa ginawa ni Senator Ping Lacson noon na hindi din siya nagpakita, nagtago din siya. Sabi nga ni Bato, i-break down ni Bato yung record ni Ping Lacson na nagtago din. Ang problema mga kababayan, sabi nga ni Tito Sen, naghintay lang siya ng complaint, no? Ethics complaint. So alam naman po natin mga kababayan na si Senator Antonio Trillanes po ay magpa-file po talaga ng ethics complaint dyan kay Bato. So, naku, patay. Malinaw pa sa sikat ng reflection ng bunbuna ni Bato yan, mga kababayan, ha?
Hinahantay lang nila kung sino ang mag-file ng ethics complaint para si Bato ay tanggalin. So, kapag nag-file na si Trillanes, sana agahan, no? Sana agahan ni Senator Trillanes yan para medyo yung pang number 13 na senador sa 2028 election ay medyo matagal-tagal din po ang kaniyang pag-duty, no, bilang senador. Kasi biruin mo 26, 27, 28, 'di ba? January pa. So, kulang-kulang 3 taon, yeah? At least pang number 13 ka, nagiging senador ka, di ba? First time in the history yan, ha? First time in the history ba, mga kababayan, sa kasaysayan ng Philippine politics, na magiging 13 ang senador. Meron bang ganyan dati? Yung sa panahon ni Lacson, parang hindi naman ganun eh. Kasi kalaunan si Lacson ay sumuko, di ba? So, wala naman sigurong ano. So, first time yata na nangyari yan, no? Mga kababayan. Magkaiba naman kasi kaharap noon kaysa kay Baba ngayon. Di ba mga kababayan? Kay Bato ngayon. Di ba mga kababayan? So first time nga mangyayari yan sa Philippine politics history na 13, no, ang magiging senador. Kung sakali kung sakaling matanggal si Bato. Kaya nga sabi ko, Senator Antonio Trillanes, dalian mo naman yung pag-file. Di ba? At saka, bakit si Senator Antonio Trillanes lang ang nag-file? 'Di ba? Marami namang pwedeng mag-file kahit tayo. Tayo kasi bakit? Tayo yung nagbabayad ng tax para sa huri ni Bato. Wala ba tayong Wala ba tayong karapatan na mag-file para magreklamo diyan na sa ethics complaint yan? I-complain siya na bakit ganito, sumasahod siya at sangkaterba pang pamilya niya ang ginawa niyang stop diyan tapos hindi siya pumapasok. 'Di ba? Oo, Mamirian, Mamarieta, hello po. And kay Ma'am Rosalina Orleans, hello po. Diba? Okay lang sana pero dapat huwag swelduhan. Sayang kasi hindi naman siya nag-work. Kapalan lang ng mukha talaga yan. Sabi ni Lerms Robles. Kaya nga, diba? Nakakatamad na manood at makinig sa mga hearing. Wala namang nangyayari. Sabi ni Ma'am Ima Batikos. Yun nga, Ma'am Ima. Sabi ko nga, may mga kredibilidad pa ba itong mga senador? Kasi actually yung mga senador ngayon sa Pilipinas, siguro 5, hindi aabot 10 lang yung mga dyan, mga may credibility. And the rest, wala kong pinangalanan Kung ikaw man yan, wag kang magalit kasi kung magalit ka, guilty ka. 'Di ba? Parang wala naman ako nakitang mga sincere sila sa trabaho. Katulad kay Amy Marcos, naging senador ka, dapat gagawa ka ng batas, tutulong ka sa taong bayan, pero mas inuna pa yung pagchichismis Mas inuna pa yung pagchichismis, tapos siraan yung buhay ng pamilya ng may pamilya, tapos kakalkalin yung baho ng kapwa niya politician. Samantalang siya, ang haba ng baba, hindi nga niya mapabago. Di ba? Di ba mga kababayan? At saka, nakakapagtaka lang na itong mga senador, binuboto sila ng taong bayan para magserbisyo sa taong bayan. Pero just try to think of it. Just imagine mga kababayan, imagine ninyo. Itong mga Duterte senator, di ba binuto kayo ng mga taong bayan? Bakit nagsilbi kayo sa isang pamilya lang? Di ba? Bakit tanong ko lang. Bakit sa isang pamilya lang, sa mga Duterte lang kayo nagsisilbi? Hindi ba kayo nahihiya na binuto kayo ng mga ng taong bayan? Hindi ba kayo nahihiya na ang butante ninyo? Nakita nyo naman yung milyon-milyon. Nakita nyo kay Bongo, 26 million. Kay Bato, ilang milyon din yun. Tapos, ang pinagsilbihan nila, si Sara Duterte, si Digong. Hindi ba kayo nahihiya sa mga bumuto sa inyo? Diba? Hindi, parang ang kakapal ata na magmumukha nitong mga Diba? Ang kakapal yata ng mukha nitong mga katulad nito ni Anthony, apelido Pipino, putang ina, DDS pa. Tapos apelido Pipino, ang pangit. Diyos ko, kung ako anak niyan, tapos gagraduate ka. Ken, first honor Pipino. Putang ina, hindi na ako akit ng stage. Nakakahiyang apelido, Pipino. Diba? Parang Black Eyed Peas lang. Pipino, Pipino, bebot, diba? Diba, White Shadow? Some of them are really shameless. Kawawa ang bansa natin ng mga politikong inutil, kurap at mga huda sa ating bayan. Sir Tito,
Di ba? Tito Lacheca, totoo po yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, maraming nagtatanong, attorney, ano na ba, kumusta na yung kay Jingo Estrada? Ito na. Ito na ang sagot diyan. Sa February 2 at 12, last na chance na ito nila ni Jingo Estrada, mga kabunyog, ito na yung huling tsansa ni Jingo Estrada. Marami ring nagtatanong, si Bunuan, matapos mag-appear doon sa hearing ng Senado sa Blue Ribbon, libre na ba siya? Hindi. Sa katunayan, huling tsansa niya rin. February 2, February 2 at 12, huling tsansa rin ni Manny Bunuan. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at saka si Estrada at saka si Bong Revilla ay mga respondents ito. Sila ang inireklamong plunder, kinasuhan sila ng plunder, nireklamo sila sa DOJ. Kaya sa darating na February 2 at 12 ay mayroong preliminary investigation. Mayroong hearing. Dapat umattend sila dyan. Si Bong Revilla, dahil nakakulong na, yung kasing pagkakakulong ni Bong Revilla, ang kaso doon, malversation at saka graft. Ito, iba na naman ito. Plunder na naman ito. Ibig sabihin, si Bong Revilla, pag nakita na naman dito na mayroong probable cause, sasampa na naman siya ng kasong plunder. Panibagong kaso naman itong haharapin niya, dagdag doon sa unang 2 kaso kung saan nakulong siya. Yung kasing kaso kung saan nakulong siya, graft at saka malversation. Yung graft, nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation, non-bailable. Pero ito, bago na naman to. Bago na naman ito. Si Jinggoy naman, saka itong si Bunuan, ano talaga to? Matapos siyang hearing na yan sa February 2 at February 12, maglalabas na ng resolution ang DOJ. Pag naglabas ng resolution ng DOJ dyan na may probable cause, sasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. O kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, February 2 at February 12. Ano na yan? Last na hearing na kanila yan. Actually, sinubpi na sila. Ito yung balita mga kabunyog. Ayan. Ito yung balita dyan. Yan. Estrada, Revilla, Bunuan, pinasubpi na para sa preliminary investigation. Ngayon po yan na balita, January 27, 2026. At ang binigay na pitsa para umattend sila sa hearing ay February 2 at 12. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Bunuan, hindi siya makakabalik pa ng States. Kailangan niyang harapin ito kasi seryoso ito. Kaya 'di ba pinaliwanag ko na yan. Yung pag-attend ni Bunuan doon sa Senate Blue Ribbon Committee, tapos general denial ang ginawa niya, yung mga akusasyon sa kanya ay dininay niya. Sabi niya, hindi totoo yan. Hindi naman siya hinabol na nila Lacson. Hinayaan lang siya. Kasi, hindi naman siya pwedeng pwersahin ng Blue Ribbon. Hindi naman siya pwedeng pwersahin na aminin niya yung mga sinabi sa kanya. Bahala siya. Pero sa korte, hindi sa korte, sa DOJ, preliminary investigation, hindi siya pwedeng general denial. Kailangang sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya doon. Kasi may mga ebidensya doon. May mga testigo, may mga documentary evidence. Kailangan sagutin niya yon ni Bunuan. Malinaw naman kasi yung mga testimonya ni Bernardo sa kanya. Yung testimonya ni Bernardo na siya ay mayroong kickbacks sa mga projects ng DPWH. Yan. Si Jinggoy mayroon din. Si Revilla ay mayroon din. Kaya ang kanilang mga kaso ay silang tatlo plunder. Plunder na ito mga kabunyog. Iba ito doon sa kaso kung saan nakulong si Revilla. Bakit nakulong na si Revilla, sila Jinggoy at Bunuan hindi pa? Kasi yung kaso ni Revilla, hiwala yun. Malversation yun at graft. Ito naman kay Bunuan, saka kay Revilla, uli. At saka kay Jinggoy, plunder.
Kaya yung ihihiring sa February 2 at 12 ay plunder. Yan, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano na yan? Ha? Hindi pa sila ligtas. Ano bang mga term nilang ginagamit doon ni Marcoleta? O safe ka na. Ito hindi. Malinaw dito, hindi pa sila safe. At saka si Bong Revilla, pwede pang madagdagan ng kaso niya ng plunder. Kapag ang findings ng DOJ diyan o ng Department of Justice ay may probable cause, madadagdagan na naman ang kaso ni Revilla. Hindi na lang graft malversation, madadagdag itong plunder. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya ano ito? Grabe si Villanueva, iba naman yon. 3 cases of malversation naman yon. Ay di ba nung isang araw nag-submit na si Villanueva? January 23 nag-submit siya ng kanyang counter affidavits. Kaya hiwa-hiwalay yan mga kabunyog kasi hiwa-hiwalay kasing pangyayari yan. Hiwa-hiwalay na projects yan eh. Hiwa-hiwalay na proyekto yan. Iba-ibang contractors din ang involved dyan. Itong kinasasangkutan ni Jinggoy, ni Revilla at saka ni Bunuan, iba rin. Sabi ni Eugene, tanong, anong nangyari sa kaso ni Villanueva, January 26? Yun po yung deadline niya para mag-submit ng counter affidavit. Yan yung deadline. Ang ginawa ng kampo ni Villanueva, hindi pa January 26 nag-submit na sila. Parang January 23 nag-submit na eh. Ang January 26, hindi yan yung pagdidesisyon. Yan yung deadline para mag-submit ng kontra sa laysay. Ganyan din itong si Bunuan, si Estrada at Revilla. Yung February 2 at 12, yan ay ano pa lang yan, mga kabunyog. Yan yung last na hearing nila sa plunder case. February 2 at 12. Pagkatapos ng hearing na yan, magdi-decide na ngayon ang DOJ kung may probable cause. Yan ha, malinaw na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin. Abangan natin ito. Ang pinapakita lang natin dito, una, si Bunuan, kahit nag-attend na doon sa hearing ng Blue Ribbon, akala mo parang hindi siya nadiin doon. Hindi ibig sabihin na hindi siya nadiin doon ay tapos na ang problema niya. Yung kasing sa Senado, sa Blue Ribbon, hindi naman siya hindi naman siya tinanong doon nila ng mga senador eh. Basta't sabi niya, hindi totoo yung mga aligasyon na yan, o hindi na siya tinanong. Tama ba yon? Tama yon. Hindi naman siya pwedeng pilitin eh. Pero dito sa DOJ, hindi pwedeng hindi siya sumagot. Hindi pwedeng hindi siya sumagot. Pag hindi siya sumagot, hindi siya umattend sa hearing, at hindi siya mag-submit ng counter affidavit, wini-waive niya yung right niya na magdepensa ng sarili niya. Kaagad-agad, probable cause na yan. Ito namang si Jinggoy, kaya napansin nyo tahimik si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, alam niya mayroon siyang mga kasong kakaharapin. Ito na ngayon, plunder. Kailangan niya ring mag-prepare ng sagot dyan at mag-attend sa hearing, February 2 at 12. Si Revilla naman, dagdag na lang ito. Kasi may nauna na siyang kaso, kaya nga nakulong na siya eh. Ito plunder naman to. Yung kaso niya kaya siya nakulong, graft at malversation. Okay? So yan, mga kabunyog, mga kababayan. Posible ba na mga kailang kaya mare-resolve ng DOJ yan? February 2 at 12? Baka mga isang linggo. Mga isang linggo, may resolution na ang DOJ dyan. Ha? Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sabi ni Eugene, nauna si Revilla, wala kasi sa pwesto. Actually, isa rin yan. Posible yan. Siyempre, mahirap itong mga incumbent nakaupo. Kasi grabe yan. Talagang, pag inaresto mo yan, balitang-balita yan. Pero, mapipilitan pa rin arestuhin yan. Basta't makasuhan sa Sandigan Bayan, at ang Sandigan Bayan ay mag-issue ng arrest warrant, makukulong yan. Si Joel Villanueva, nag-submit na siya ng counter affidavit niya noong January 23. So, posible bang maunang maaresto si Villanueva kaysa kay Estrada at Bunuan? Yes. Mauuna si Villanueva. Mauuna si Villanueva kasi mauunang ma-resolve yung kanyang kaso.
mauunang ma-resolve kasi nauna siyang nag-submit ng counter affidavit. Ito, magsasubmit pa lang ng counter affidavit nila at maghihiring February 2 at 12. Ano kasi yan mga kabunyog? Preliminary investigation yan eh. Diyan, dinidetermine kung may probable cause na talaga, kung dapat talagang sampahan ang kaso. Yung kasing mga investigation ng Senate Blue Ribbon, in aid of legislation lang yon. Yun namang sa ICI, ganun din. Investigation lang yon para magtipon ng pagkumuha ng ebidensya. Pero yun talagang binibigyan ka na ng pagkakataong sagutin mo, subpina na ang tawag doon, pinapasubmit ka na ng counter affidavit, preliminary investigation na yon. Diyan na yan sa DOJ. Ito na yon. Si Villanueva, malapit nang ma-resolve yung ano niya, kaya mas mauunang makulong yan si Villanueva. Maunang makulong yan. Itong kay Bunuan sa Estrada nahuhuli eh. Nahuhuli, February 2 at 12 pa lang eh. Oh. Ayan, okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Magandang araw sa inyong lahat. Oh, magandang gabi po ulit.